naniniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano. Walang puwang ang bulag sa gabinete na ito. Paano ang aming mga negosyo? Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Yun na nga. So magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So ngayon, ito pag-uusapan natin, naghahanap po ng, sabihin natin, nagpapa-job fair po ngayon ang DILG, itong si Secretary Benhur Abalos. So sa mga nangangailangan ng trabaho dyan, sa mga naghahanap po ng pagkakakitaan. So ito, may job fair po ngayon sa sa DILG. So naglabas po sila ng parang memorandum na pwede kang kumita ng 10 million hanggang sa I think mga 13 million ang pwede mong kitain. Ang gagawin mo lang is magtuturo. So ano ba tong trabaho nga ino-offer ngayon ng DILG? So panoorin po natin tong balitan to para malaman natin kung paano ba tayo kikita sa kautusan ng DILG ngayon. So bago natin simulan yung kwentuhan natin ito, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin ng video. Wala namang pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, alamin natin ano bang trabaho ang ibinibigay ngayon ng DILG at pwede tayong kumita ng 10 million o mahigit pa. So ito, panoorin po natin itong balitang to. May 10 milyong piso ng pabuya laban sa puganteng si Pastor Apollo Kibuloy ayon kay Interior Secretary Benhur Abalos. Nagbabala rin ang Philippine National Police laban sa mga taong kumukup-kup kina Kibuloy. Nasa frontline na balitang yan, Brian Castillo. Ang batas ay batas, ang may kasalanan mananagot. At yan ang gagawin namin, Pastor Kibuloy. May warat, wala kang kasalanan, subukan. Subukan. Dito kasi parang so yun yung pinakatrabahong ino-offer ngayon ng DILG. So kung sino man daw yung makakapagturo dito kay Kibuloy, kikita ng 10 million o higit pa kasi yung mga kasama pang mga fugitive o yung mga may warrant, may mga patong din yung ulo nila. So may higit sa 10 million yung pwede mong kitain kung may tuturo mo kung nasaan si Kibuloy. Kahit nga si Pangulong Duterte, di ba, sinabi nga niya, alam niya. Pero, siyempre, alam naman natin, si Pangulong Duterte, nagbibiro lang yan. So, although, pwede natin sabihin, alam niya kung nasaan si Kibuloy. O pwedeng natin sabihin, nagbibiro nga lang din siya. Yun na nga, pero, balik tayo dito. So, yun, 10 million yung patong sa ulo ni Kibuloy. So, malaking pera yan. So, one time, big time yan. Kung sakaling may aram ka, kung saan nagtatago si Kibuloy, pwede kang kumita ng 10,000. Ngayon, ito, sabi ni Secretary Abalos, kung wala naman daw tinatago si Kibuloy, sumuko na lang. Ngayon, siyempre, sa side niya, madaling sabihin yun, di ba? Kasi hindi naman siya yung aaresto, hindi naman siya yung pinaparatangan ng ganong klaseng mga kaso. Although, may hatol na yung korte o mayroon ng warrant of arrest si Kibuloy, pero still, hindi pa rin naman yun na sabihin natin guilty beyond reasonable doubt. So, kailangan pa na magkaroon ng hearing. So, lumalabas pa rin naman na innocent pa rin naman si Kibuloy kasi hindi pa naman siya nahatulan, di ba? Base sa batas natin, you are innocent until proven guilty. So, nandiyan pa yung trial, nandiyan pa yung magka-cross-examine, aakit pa ng Court of Appeals hanggang umabot yan ng Supreme Court. Pero syempre, non-bailable kasi yung kaso ni Kibuloy, kaya nagtatago siya kasi pakiramdam niya o sa sarili niya, delikado yung buhay niya. Kasi nga, siyempre, hindi naman siya, sabihin natin, high valued kasi siya. So, hindi siya pwedeng, yung magpakampante na baka, kasi sabi niya sa mga nakaraang video niya, nanganganib daw yung buhay niya. Even daw yung, di ba, may allegation siya. Kahit daw ang US, tinatarget din daw siya. Kaya, hindi siya nagpapahuli. So, ngayon, sabi nga ni Abalos, kung wala naman daw tinatago itong si Kibuloy, harapin daw niya yung kaso niya, sumuko. Siyempre, madaling sabihin yan kung hindi naman ikaw yung inaakusahan. Balik tayo mo, halimbawa, itong si Abalos, yung nasa ganyang sitwasyon, na siya meron ng warrant of arrest at kailangan na siyang arestuhin.
at merong banta sa buhay niya. Siyempre, lagi naman sinasabi ng mga ng mga inaaresto, 'di ba, na especially pag politiko, may banta sa buhay niya, kaya kumbaga manghihingi yan ng kung ano-anong mga proteksyon. So kaya ng iba nagtatago. So tulad nga 'di ba ni Bantag. So siyempre, dati siyang Bucor chief, na alam niya kapag siya nakulong, pwede siyang yariin ng mga inmate na galit sa kanya. So, kaya hindi siya sumusuko. Ngayon, ganito rin naman kay Kibuloy, pakiramdam niya, meron din siyang banta sa buhay niya, kaya hindi siya sumusuko. Kaya mahirap yung sinasabi ni, ni Secretary Abalos na sumuko na lang. Kung siya kaya ay nasa ganung posisyon na may banta sa buhay niya, at alam niya pwede siyang yariin dun sa kulungan, sa tingin mo susuko tong si Abalos? Siyempre hindi. 'Di ba si Ping Lacson nga ito si 'di ba si Hunasan nung time na inaresto rin sila. 'Di ba nagtagurin yung dalawa kasi nga siyempre may banta sa buhay nila eh. Alam nila yayariin sila kapag nahuli sila. So same thing yung ginawa rin ni Kibuloy. So malamang sa malamang, ganito rin yung gagawin ni Secretary Abalos kung sakaling siyang nandun sa ganong sitwasyon, di ba? Kaya madali lang magsabi sa kanya na, di ba, parang ang tapang-tapang niya ito na, na sumuko ka na lang, harapin mo na lang yung kaso mo kung wala ka naman tinatago. Madaling sabihin niya kasi wala ka doon sa sitwasyon. Pero yun nga, pag ikaw yun na doon sa sitwasyon, ewan ko lang kung susuko ka talaga. Mahirap ba yun? Yan ang hamon ni Interior Secretary Benher Abalos sa puganting si Pastor Apollo Kibuloy. Hanggang ngayon, hindi pa rin lumulutang si Kibuloy sa gitna ng mga kinakaharap niyang warrant of arrest dahil sa mga kasong child abuse and exploitation at human trafficking. Para mapabilis ang pagtugis, inanunsyo ni Abalos ang 10 milyong pisong pabuya sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ng pastor. Hindi pinangalanan ni Abalos kung kanino galing ang pera, pero mga tao raw ito na dismayado na sa patuloy na pagtatago ni Kibuloy. Sabihin na natin, Maniniwala ka yung 10 milyon na reward money na ipinatong sa ulo ni Kibuloy galing sa mga pribadong tao, especially kung yan yung mga businessman. Maniniwala ho ba kayo? Ako hindi ako maniniwala eh. Bakit? Siyempre negosyante yung mga yan. Siyempre yan, ang isip niyan, paano ba kumita yung pera nila? Wala nga naman maglabas sila ng pera dyan na wala naman silang dyan, wala man lang silang pakinabang dyan. So siyempre, maglalabas sila ng pera, kailangan may in return yan. Kailangan nila ng return of investment. 'Di ba? ROI. So, napaka-imposible na manggagaling yan sa mga pribadong tao. So, siguro sa tingin ng iba, sa palagi nga ng iba diyan, yan pinopondohan talaga ng gobyerno natin dahil nga sa mga banat niya sa administrasyon, di naman natin may aalis din yun. Mukhang may punto rin naman sila ron. Siyempre, si Kibuloy, bumabanat din diyan kay Marcos, bumabanat din sa Amerika kasi nga meron nga siyang statement, 'di ba, nasabi nga niya na willing nga daw magbigay yung Amerika para lang mahuli siya. So, kumbaga parang kahit Amerika pinatungan na siya ng reward sa ulo niya para lang maaresto. So, hindi natin maiaalis doon sa mga nag-iisip na posible ang nagpupondo sa reward na nakapatong sa ulo ni Kibuloy yung gobyerno mismo at ang gobyerno ng Amerika. Dahil nga sa mga alegasyon din ni Kibuloy. So, kung business naman kasi yung mga pribadong tao yung sasabihin mo nagpopondo para magbigay ng reward sa ulo ni Kibuloy, 10 milyon, medyo malabo yun, medyo malabo. Kasi, halimbawa, ikaw, kahit sabi mo naman sobra-sobra yung pera mo, ikaw maglalabas ka ng sabihin natin 1 milyon, pandagdag sa reward para lang mahuli si Kibuloy dahil kumbaga parang dismayado ka na hindi siya sumusuko. Di ba? Napakalaking kalokohan. Hindi maglalabas ang businessman ng pera nang wala naman siyang kapakinabangan dyan na hindi kikita yung pera niya. Yung sinasabi rito na pinondohan daw ng mga private person na yan, kalokohan. Parang palusot na lang naman nila para hindi masyadong mahalata na yung sinasabi nga nila na gobyerno nga raw yung nagpopondo para yung nga mahuli na itong si Kibuloy dahil nga isa to sa mga siyempre kaibigan ni Pangulong Duterte na talagang bumabatikos kay Marcos. So dahil naglalabas din naman ng statement si Kibuloy,
yung kanyang estasyon na SMNI, bumabanat din kay Marcos, ito yung parang naging gigante sa mga kumakalaban sa administrasyon natin ngayon. Kahit nga si Pangulong Duterte, di ba, sabi nga ng PNP, pinagpag-aaralan nga daw nila kung pwedeng sampahan ng obstruction of justice dahil sa mga statement niya na alam daw niya kung saan nagtatago si Kibuloy. So, pwedeng kumbaga pwedeng gamitin para magipit din. Siyempre, alam naman ni Pangulong Duterte kung paano lulusutan din yung mga ganyang kaso kasi alam na, malawak din naman yung alam niya sa batas. So, kaya nga yung PNP medyo nag-aalangan din. So, kailangan muna nilang kumuha ng mga ebidensya para pwedeng lumakas yung pwede nilang ikaso kay Pangulong Duterte. So, tuloy natin. Frustrated. Parang tinatapakan ang sistema ng pamahalaan. Parang niyuyurakan eh. Mag-serve ka ng warrant para ikaw pa masama. Hindi ba? Dagdag pa ni Abalos, kung totoo ngang inosente si Kibuloy, lumantad na siya para linisin ang kanyang pangalan. Meron tayong tinatawag na korte, no? Na sumurrender na lang po tayo para matapos na po ito. Harapin po natin ang akusasyon. Wala pang komento ang kampo ni Kibuloy tungkol dito. Bukod naman sa pastor, may tig 1 milyong pisong pabuya na rin para sa ikadarakip ng 5 pang kapwa niya akusado. Yan ay sina Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Sylvia Semanyes at Jacqueline Roy. Nagbabala naman ang Philippine National Police. So yun. So pwede pala tayong kumita ng 15 million. May turo lang natin itong sila Kibuloy tsaka yung 5 kasama pa niya. So may tig 1 milyong patong sa ulo yung mga nabanggit plus 10 million kay Kibuloy. So pwedeng kumita yung sino mang makakapagturo dito kay Kibuloy. So galaw-galaw na, ikot-ikot na, baka nandiyan lang sa tabi natin si Kibuloy tsaka yung mga kasama niya dyan. So sayang din. Sayang din yung perang ibibigay na galing daw sa mga pribadong tao na sawa na raw sa pangyuyurak daw sa hustisya sa bansa natin. Pero yung nahulihan na nga ng tumanggap na nga ng package ng illegal na droga nakalaya pa pero hindi nila nasabing niyuyurakan. Dahil nga naman na-dismiss nga naman sa korte yon. So pwedeng may lusot, di ba? Pero kung iisipin mo, logic, sa kanya nakapangalan, tapos illegal substance yung pinadala, siya mismo yung nag-receive, tapos madi-dismiss, di ba? Parang medyo magiging questionable nga naman yun, di ba? So, parang nakakatawa lang na para magbitaw ng salita ng ganyan si Abalos na sinasabi nayuyurakan daw yung pagsiserve, yung pagganap daw sa batas. So sa pagsunod sa batas, medyo nakakatawa lang, 'di ba? So dahil kaalyado niya yung inaakusahan noong time na 'yon, okay lang kasi na-dismiss nga naman. So magkiba nga naman ng rito yung sitwasyon. Si Kibuloy kasi talagang may warrant of arrest. So inisyuhan na ng korte. So kailangan lang talaga niya kailangan niya lang harapin yung kaso. Yung nga lang, meron din kasi siya mga allegation na kasi kung titingnan mo yung sa mga pre-trial parang pre-trial na nga nangyari sa Senado nun, di ba? Na kitang-kita naman talagang dinikdik siya ng todo ron. So hindi naman although pinapaatin naman siya doon sa Senate hearing, hindi nga lang siya umattend dahil siyempre alam naman niya bias na yung mga nandoon at yun nga nahusgahan na siya kahit na hindi naman korte yon. Kasi ang hinihingi doon ni Kibuloy, isang pa yung kaso. So, yun. Since naisang pa nga yung kaso, ito yan, nagkaroon na ng probable cause at may warrant of arrest siya. So, sa lahat ng gustong kumita ng 10 million or higit pa, so ito na. Ito na yung chance natin. Magmasid na tayo, kausapin na yung mga marites dyan sa mga kapitbahay natin. Baka nandyan lang sa tabi-tabi natin si Kibuloy, sayang din ang 15 million. Sa mga nagkukupkop, sa mga anil ay pugante. Obstruction of justice. Yun po yung pwedeng ikaso sa mga tao na nagtatago. Kaugnay niyan, pag-aaralan din daw ng pulisya ang posibleng pananagutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay matapos siyang sabihing may nalalaman siya sa kinaroroonan ni Pastor Kibuloy pero hindi niya raw ito sasabihin.
any statement na nasasabi kung asan yung tao, talagang pinag-aaralan po namin kung talagang papasok po dun sa PD 1829. And we're just waiting for witnesses po na ito po yung sinabi niya para mag-file po ang PNP kung talagang nagwawakan po dito sa PD 1829. Sa gitna niyan, nagkaroon ng balasahan sa pamunuan ng Davao City Police Office. Pinalitan ang lahat ng station commanders at officers in charge sa 19 na police station ng Davao City. Paglilinaw naman ng Davao Police, wala itong kinalaman sa paghahanap kay Kibuloy. Naniniwala kayo doon? Lahat ng mga opisyal ng PNP sa Davao pinalitan. Tapos sasabihin wala daw kinalaman dun sa kaso ni Kibuloy. So medyo siguro sabi nga ng PNP pero hindi nila mapapaniwala lahat na walang kaugnayan dun sa issue kay Kibuloy. So meron pa rin diyan kasi lahat ng opisyal tatanggalin, ililipat, papalitan ng bago para sabihin nila na ang hirap ito ipaliwanag sa mga naniniwala na walang kinalaman to dun sa kaso ni Kibuloy. So meron yan, hindi pa pwedeng wala. Kasi pwedeng paghinalaan nila yan na ito mga supporter din ni Kibuloy. Siyempre malaki kasi yung grupo ng KOJC na yan, medyo malaki rin yan. So hindi nila, kumbaga parang iniisip nila na pwedeng isa dyan is membro ng KOJC. So nagtatago lang, hindi lang lumalantad. So kaya siguro ganyan yung ginawa nilang diskarte para madaling mahanap. Pero siyempre, malamang sa malamang wala na sa Davao dyan si Kibuloy. Ba't naman siya mag-stay dyan kung alam niyang lahat ng mata dyan nakatingin sa kanya, hinahanap siya. So malamang sa malamang yun, nasa ibang bansa na yan si Kibuloy. Tandaan nyo, may private jet yan. May mga yan. Baka may chopper pa yan, baka tumawid na ng Malaysia, tapos from Malaysia doon na yan sumakay ng mga kung saan lilipat na bansa, may pera naman yan si Kibuloy, kaya malabo niya na makita yan sa Pilipinas si Kibuloy. There's no relation about Kibuloy case, no relation with politics, no relation for any personal reasons. Trabaho lang talaga. Nagbabalita mula sa frontline. So yun, sa mga gustong kumita, sa mga gustong biglang yumaman, so alam na, hanapin nyo na si Kibuloy. Baka nandyan lang sa tabi-tabi natin, baka paganahin nyo na yung mga marites nyo sa mga kapitbahay, baka nga naman nandyan lang si Kibuloy, patambay-tambay lang. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.